Blessing mga kapatid, pagpapala mula sa Panginoon para sa ating lahat. Nawa ay patuloy tayo na nag-e-enjoy ng kabutihan ng Diyos. Na nakikita natin ang mga advantages ng mga present disadvantages. Na nakikita natin yung tinatawag na silver lining around the cloud and behind it. At nawa nakakita rin tayo ng mga nagiging mabubuting bunga sa atin itong mga ganitong panahon, lalo na sa buhay pamilya, sa buhay bahay, at mga pagsamba sa bahay, pagdadalanginan, at maraming oras to do other things na hindi natin nagagawa noon. Dalangin din natin na ang ating mga pangangailangan ay patuloy na nakakatagpo ng napakayamang biyaya ng Panginoon. Naging atin ang decision na hanggat kaya natin, hanggang pwede magsama-sama tayo through live stream at magpalakasan tayo ng loob, mag-share tayo ng magagandang bagay, sumamba, at ganun din naman manalangin at higit sa lahat mag-aral ng mga salita na nagmumula sa Biblia na maaari nating kapulutan ng liwanag, lakas ng loob, tibay, at maging ng cheerfulness. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin ng isang lumang-lumat asak na pamagat. God with us. Panginoon, salamat po because you are with us. At nawa yung inyo pong kabutihan ay aming madama, lalong-lalo na in a dramatic, colorful, and beautiful way. Teach us. Be our guide. Kayo po ang mangaral, kayo ang mangusap sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. God with us. Napakatagal na po natin na pag-aaralan at paulit-ulit na binabalik-balikan that God sent Jesus to earth as human to be with us. And by being with us, it means physically, sa katawang lupa. Kaya sabi sa John 1:14, the Word, referring to Jesus, became flesh and made His dwelling among us. So kasama natin si Jesus physically dahil siya man ay nagsuot ng katawang lupa. Very importantly also, God sent Jesus to earth to be with us racially. Human race. Sumali siya sa human race. Ang anak ng Diyos, naging kabahagi ng tinatawag na sangkatauhan. Human and divine sabay. Kaisa siya ng Diyos ama sa langit at kaisa siya nating mga tao dito sa lupa. God made Jesus into a human being. And through Jesus, God becomes one with us. Because siya ang tulay, siya ang way, siya ang bridge. Galatians 4:4, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman. Tulad nating lahat, isinilang ng ating mga ina, ay si Jesus man ay isinilang ng isang human mother. Philippians 2:6-7, ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao. Bakit mahalaga yun? Dapat mahalaga na maisip natin that the Son of God, Jesus, is one of us, is with us, feels with us. Kaya karamay natin siya, kasama natin siya, at siya ang ating kinatawan doon sa trono ng Ama na patuloy na laging namamagitan between God and us, between humans and God. Meron tayong kalahi, kakampi kay Jesus. At siya ay ginawang human. Or human made into God. Human divinized. Maararami kasing mga iba-ibang pananaw tungkol kay Jesus. Kung siya nga ba ay divine noon pa, o siya ay naging divine dahil ginawa siya ng Diyos na divine. But we will not get into that. Meanwhile, Acts 2:36 says, therefore, let Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. So si Jesus ay ginawang Lord and Messiah, bagamat siya ay nagmula sa very humble beginnings, na ipinanganak siya sa sabsaban, born of a woman, but God in heaven promoted Him, that His name will be above every name, that He became Lord and Messiah. Philippians 2:9-11, therefore God exalted Him to the highest place, and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord.
Can you imagine? This Jesus, whose place is above every place, name above every name, whose power is acknowledged by all, is one with us, is human like us, and yet still divine like God in heaven. At siya ay ating kakampi, kasama, kalahi, na iintindihan niya tayo. Romans 1:4, and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God, in power by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Marami kasi mga nag-iisip-isip, saan ba galing si Jesus? Ano ba talaga ang kapangyarihan niya? Pero nilinaw ng Romans 1:4. Kung hindi pa malinaw sa iba, pues luminaw na ng todo-todo na sa pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan, when the Father raised Him from the dead, it was very clear that He was the appointed Son of God. Bakit natin yan binibigyan ng diin? Because this appointed Son of God is, so to speak, our brother in the family of God. Dahil siya ang Son of God at tayo naman ay ginagawang miyembro ng pamilya ng Diyos, sa pamamagitan niya, siya ay ating kaibigan. Napaka-relevant na maunawayan at ma-appreciate, lalo sa ganito mga panahon na nagtatanong ka, sino ba talagang kaibigan natin? Sino ba talagang kakampi natin? Sino ba talaga ang tutulong sa atin? Hebrews 5:8-10. Son though he was, he learned obedience from what he suffered. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, and was designated by God to be the high priest in the order of Melchizedek. Kung merong high priest, merong highest priest na namamagitan between God and people, iyon si Jesus. At sa pamamagitan niya, tayo ay nakalalapit sa Ama, tayo tumatanggap ng mga pagpapala, at tayo naman ay nakapagpaparating ng ating mga niloloob sa ating Ama sa langit. So, Jesus is with us, racially, physically, and also positionally. Yung pwesto niya, yung tayo niya, yung pinanggagalingan niya, doon din tayo nakatayo. In terms of location, dito sa earth, kasama natin siya. In terms of nature and orientation or point of view, meron siyang heavenly view because He's the Son of God, but He also has an earthly point of view kasi siya ay ginawang tao tulad natin. Sabi ng Hebrews 2:17-18. Kaya't kinailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Ano ang idinidiin dito sa Hebrews? Siya ay nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Hindi siya dumating para manisi, para manakot, para sabihin, galit sa inyo ang Diyos, kaya pinaparusahan kayo, galit sa inyo ang Ama, kaya kayo nahihirapan. No, ang dala-dala niya ay kapatawaran, sapagkat siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan, siya ang umako sa ating lugar, kaya ang dala-dala niya ay good news. Kung mayroong mga lagi na tinatakot tayo, galit sa inyo ang Diyos, pinaparusahan kayo ng Diyos, hindi yan ang mensahe ni Jesus. Ang dala-dala niya ay kapayapaan, pagpapatawad ng Ama. Kaya nga yung bumabagyo at natatakot na kanyang mga disciples sa makalubog ang bangka, nung ginising siya, ang sinaway niya yung bagyo, hindi yung mga disciples. Hindi niya sinabi sa mga disciples na may bagyo kasi galit sa inyo ang Diyos, kailangan kayo magsisi, kailangan kayo mag-ayuno, kailangan kayong magbuhos ng mga abo sa inyong ulo. Hindi na pinagawa niya. Ang sinaway ni Jesus ay yung bagyo. At yun ang ating dinadalangin, na sa kanyang tamang panahon, sawayin niya itong mga gumugulo sa atin, sawayin niya itong mga tumatakot sa marami, dahil kung paano niya sinaway ang bagyo noon, ganun din niya kayang sawayin ang anumang bagay na gumugulo sa atin. Dapat na tayo magtiwala, dapat natin gawin kung ano ang practical para hindi tayo magulo niyan, para mapalaki natin yung posibilidad na tayo hindi niya maapektuhan in a long and a difficult way. Let's do what is practical and what is doable from our human point of view and human power. Pagkatapos ipagtiwala sa Panginoon, at katulad ni Jesus noon na natutulog at nagpapahinga siya, kahit may bagyo, yung bangka ay sinisiklot-siklot ng mga alon, yun ang pag-aaralan natin. Magkaroon ng ganong uri ng kapayapaan
kahit may bagyo. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa ating puso, nasa loob natin, nasa isip, hindi nasa mga nangyayari sa labas. So si Jesus is God with us. Hindi galit ang Diyos sa tao. Yan ang mensahe ni Jesus. Inaako na niya ang lahat ng dapat akuin, binayaran niya ang dapat bayaran, and by one single sacrifice, He has made perfect for all time all those that will believe in God through Him. At sinabi niya dyan sa John na tayo inilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. At sinasabi ni Jesus, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest." Rest ang ibinibigay niya, hindi pang uusig, hindi pananakot, at hindi para tayo lagi na guilty, lagi na feeling kulang, kaya tuloy lagi pang nagkakaroon tayo ng alalahanin. Ipanatag ang loob, ipagkaloob sa Diyos ang ating mga iniisip sa pamamagitan ni Jesus, manalig at manindigan, at laging alalahanin, si Jesus ay ating kasama. Siya ay kapwa natin tao bagamat siya ay Diyos. Siya ay kapwa natin kalahi, at siya ay lagi na nandoon sa pagitan ng Diyos at ng tao upang siya ang mamagitan para sa ating ikabubuti. Hindi galit ang Diyos sa tao. Dahil hindi naman talaga pinagmumukhang galit lang ng mga priests and Pharisees noong panahon ni Jesus at sa maraming panahon. Merong mga religious leaders na laging pinagmumukha nilang galit ang Diyos. Lagi silang nagtuturo ng kailangan mag-offering kayo, kailangan mag-repentance kayo. Kasi they are in the center of the economy of repentance. Kasi yung mga priest ng araw, pag nagtuturo makasalanan ng bayan, kailangan ng repentance, they place themselves in the center of that entire ceremony, that entire endeavor, that entire activity. And it makes the priesthood very, very important. When the people are made inadequate, they are made to feel inadequate, and they are made to feel that God is angry at them, and only the priest can minister between them and God. Kaya dapat din natin isipin yun. Ang daladala ni Jesus ay mensahe ng kapayapaan mula sa langit. Doon tayo umasa. Pag-aralan natin kung ano ang pananagutan ng mga tao sa mga nangyayaring mga nagiging challenges around us, at kung yun ay makita na natin, ginawa natin ang tama, ihingi natin ang tawad sa Panginoon ng pagkukulang natin bilang humanity against nature, against the many other creatures that God made, ang mga kasalanan natin laban sa mga kabundukan, sa tubig, sa halaman, sa hangin, sa mga hayop. Mapag-isipan natin yan. Kasi yung mga pagkukulang na yan at pag-abuso natin sa nature ang nagbibigay ng climate for this kind of natural calamities. Yan ay pag-aralan natin, pag-aralan din ng humanidad kung paano hahanap ng lunas sa ating mga karamdaman, sapagkat lahat ng mga yan, yung mga natural laws and scientific laws, Diyos din ang may gawa. Kaya asahan natin na ipagkakaloob din niya yan sa pinakatamang panahon, pero meanwhile, habang hindi pa nangyayari ang ibig natin sana'y dagli ang ginhawa, let us learn from everything that is happening. Let this lesson leave us changed for the better, so that we will all be kinder, nicer, gentler to one another, and to nature, to plants, to water, to the air, and to many other animals that God so lovingly created. At higit sa lahat, magmahalan tayo sa isa't isa. Our survival is not in competing with one another. Our survival is not in fighting one another, but in helping each other out. Tulad ng napatunayan globally, ang nangyayari kahit sa malayo, nakaka-apekto sa atin. Yan ang dapat nating matutunan. Magmahalan tayo tulad ng pagmamahal ng Diyos sa bawat nilalang, sa bawat lahi, sa bawat bansa, sa bawat pamilya at bawat individual. Dahil kay Jesus, meron tayong pag-asa. Meron tayong pwedeng asahan. Another thing, that the Lord Jesus was sent to us to be with us spiritually, in spirit. John 14:16-17. Sabi ni Jesus, "And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth." The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Ang sarap isipin that the Holy Spirit, representing Jesus, representing the Father,
will live in us and will be in us, and in fact is now living in us and is now in us. Matthew 18:20, for where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Mga kapatid, saan man tayo ngayong sulok ng mundo, sabi niya, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. At kahit kayo nag-iisang tao dyan, diba? Kasama niyo naman si Jesus, kasama niyo ang Holy Spirit, ganun din yun. Meron ding majority, magkakasama rin tayong lahat. Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Don't ever think, even for just one moment, that God forgets, that God leaves us. No, Jesus promised that He will always be with us. Ipinangako niya ang presensya ng Holy Spirit sa atin, na mananahan din sa atin. Matthew 28:20, sabi ni Jesus, surely I am with you always to the very end of the age. Hindi sinabing end of the world, end of the age. That is the correct translation. Pag sinabing sa Greek, yung end of the age, sinasabi yun na telos tis ilikias. End of the age, hindi end of the planet, hindi age of end of the world, kundi end of time. And end of time doesn't mean nothing will exist anymore. It's just the end of a period, end of an era. It doesn't mean the end of the planet, tulad ng ipinapanakot ng marami na magwawakas na ang planeta, magwawakas na ang mundo. No! Dahil ang pangako, thy kingdom come. Darating pa nga eh. Lalong gaganda itong ating kapaligiran. A new heaven, a new city of God. Hindi sinabing gigibahin. Darating pa nga lalo ang pangyarihan ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian, at lalong gaganda ang lahat. So, pag sinabing end of the age, it doesn't mean end of the planet. It just means end of a period, an era. At nangyari yun sa kanila noon, maring end of the temple era, end of the era of the priests, end of the period of sacrifices, animal sacrifices. At ngayon, asahan natin na meron pa siyang bagong magandang meaning. Sabi ni Jesus, I will be with you always up to the end of this lockdown period. Kasi yung end ng period ang pinag-uusapan, time never ends. Ang oras ay paikot-ikot lamang. So ang natatapos sa isang period, isang epoch, isang era, hindi yung time itself. So, napakasarap isipin kung ating bibigyan ng very practical and timely application. Sabi ni Jesus, I shall be with you always up to the end of this lockdown period. Up to the end of this quarantine period and the beginning of a new era. Yung pwede na namang bumalik ang lahat sa dati. But this time we come out of the situation wiser, kinder, more godly, and more loving. Sabi sa Matthew 6:25-34, I tell you not to worry about your life. Don't worry about having something to eat or wear. Isn't life more than food or clothing? Look at the birds of the sky. They don't plant or harvest. They don't even store grains in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? Can worry make you live longer? Don't worry and ask yourselves, will we have anything to eat? Will we have anything to drink? Only people who don't know God are always worrying about such things. Your Father in heaven knows that you need all this. But more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. At ano yung work na yon? To be kind to one another, to be righteous. And the meaning of righteousness in the Gospels is to be kind to others, to do good to others. So habang naghihintay tayo na matapos itong period na ito, itong era of lockdown, itong era of quarantine, let's be righteous. Let's do the righteous thing. Do good to one another. With whatever resources we have, limited, abundant, or sinabi nga na iba, sakto lang, we can still do good to others. Yun ang pag-abalahan natin. Paano ako magpapasaya ng kapwa? Paano ko pagkagaanin ang dinadala ng kapwa? Paano ako magdadala ng cheerfulness sa kapwa ko sa ganitong mga panahon? At sabi pa, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. Today, God is with us. And tomorrow, God will be with us. Yan ang ating baunin sa ganitong mga panahon ng maraming challenges at ang panghawakan natin ang mga pangako ng ating Amang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. God bless
all of us.